Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan sinabi ng lolo ni Amane na maaaring may dalawang personalidad si Uzuki. Sina Shin at Sakamoto ay umuwi na sa kanilang tirahan at kasama nila si Amane. Si Akira naman ay pinatumba ang mga floaters at sinabihan si Kanaguri na tulungan siyang pabagsakin ang mga kasamahan ni X. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 106 at 107. Nagsimula ang chapter kung saan ang buong pamilya Sakamoto ay sabay-sabay na kumain ng hapunan. Sinabi ni Mrs. Sakamoto na kung ganoon ay pupunta kayo ng Thailand. Sinambit ni Shin na oo. Malapit na naming matagpuan ang kuta ng kalaban habang sinaad ni Mrs. Sakamoto na mag-ingat kayo nang hindi kayo ma-heat stroke doon. Sinabi ni Lu na magdala kayo ng mga mangga pabalik habang kinausap naman ni Heisuke si Amane. Sinambit ni Heisuke na isa akong mahusay na sharpshooter at major sa departamento ng asasinasyon, ikinagagalak kitang makilala, Amane. Sinaad ni Amane na hindi ako makapaniwalang nakakausap ko ang maalamat na dragon. Tinanong ni Lu na sasama ka din ba, Heisuke, habang sinabi nito na oo. Sasama ako sa kanila. Sinambit ni Shin na diretso kaming papasok sa teritoryo ng kalaban sa pagkakataong ito, kailangan nating patibayin ang grupo. Sinaad ni Lu na anumang kailangan ninyong gawin, huwag ninyong kalimutang dalhin ang mga pasaporte ninyo. Tinanong ni Mrs. Sakamoto na paano naman ang pakikipag-usap. May kahit sino ba sa inyo na marunong magsalita ng Ingles? Sinabi ni Mr. Sakamoto na ayos lang ako sa simpleng usapan. Sinambit ni Shin na kakayanin ko, kaya kung basahin ang damdamin ng mga tao, habang sinaad ni Heisuke, nagagamit na lang ako ng body language. Sinaad ni Amane na mag-aaral ako ng Ingles sa eroplano, pati na rin Thai, habang sinabi ni Lo na iba ang antas nito. Tinanong ni Amane na nga pala matagal ko nang iniisip bakit ninyo hinahabol si X. Sinabi ni Shin na noong una dahil iyon sa bounty sa ulo ni Mr. Sakamoto, gusto naming mawala iyon. Nang sinundan namin ang pinagmulan, nauwi kami kay X. Sinambit ni Amane na si X ba ang naglagay ng bounty. Kung ganon, ang weird naman. Bakit niya ilalagay ang bounty sa ulo ni Mr. Sakamoto? Wala namang espesyal na ugnayan si Sakamoto kay Uzuki noong estudyante pa siya, di ba? Kung makakahadlang lang si Sakamoto sa kanya, hindi ba mas mainam na hayaan na lang niya ito? Napaisip si Shin at sinaad na totoo yan, habang sinabi ni Lo na naisip ko rin ang parehong bagay, pero hindi ko kailanman tinanong. Sinabi ni Amane na sa tingin ko, may isang posibleng paliwanag, yung tungkol sa split personality ni X na binanggit ni Lolo. Posibleng may personal na galit ang isa pa niyang personalidad kay Sakamoto. Sinambit ni Shin sa kanyang isipan na may isang bagay na hindi ko pa naitatanong kay Mr. Sakamoto, pero hindi na yun mahalaga. Sinaad ni Shin na palagi tayong mag-aalala sa tindahan kung hindi natin haharapin si Sir ngayon, hindi natin alam kung gaano natin mapagkakatiwalaan ang JAA, kaya kailangan nating kumilos ng sarili natin. Sinabi ni Heisuke na Shin, hinaan mo, sobrang hype mo na, lasing ka ba, habang sinambit ni Shin na tama ba, Mr. Sakamoto. Hawak-hawak ni Mr. Sakamoto si Hana, at tinignan niya si Shin sabay sabing, oo. Makalipas ang ilang oras, ay mahimbing nang natutulog ang lahat habang si Lo ay nagsasalita ng tulog dahil sa kalasingan. Si Mr. Sakamoto lang ang gising sa kanilang lahat kung saan tinignan niya sina Lo at pagkatapos ay dinaanan niya ang kanyang mag-ina. Matapos kamustahin ang lahat ay lumabas ito ng tindahan na may dala-dalang bag sa kanyang likod. Bigla namang lumitaw si Shin sa kanyang likuran at sinaad na iiwan mo ba kami? Sinabi ni Mr. Sakamoto na nahulaan mo ba, habang sinambit ni Shin na nararamdaman ko na may kakaiba noong kumakain tayo, bakit, Mr. Sakamoto? Sinambit ni Sakamoto na dahil hindi ko alam ang rason, habang sinaad ni Shin na hindi ko tatanggapin yan. Sinabi ni Mr. Sakamoto na hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, dapat akong mag-isa, kadalasan, tama ang hinala ko. Sinambit ni Shin na akala ko nagsisimula mo na akong pagkatiwalaan. Iyon din ba ang dahilan kung bakit hindi mo sinasabi ang nakaraan mo kay Slur? Dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan.
Sinaad ni Sakamoto na ang pagkakaroon lang ng impormasyon ay maaaring maglagay sa buhay mo sa panganib, natutunan mo yan sa JCC, di ba? Hindi mabuting basta-basta na lang magbahagi ng mga bagay. Sinabi ni Shin, na handa akong harapin yun, ikaw ang hindi humaharap sa katotohanan. Sinambit ni Mr. Sakamoto na anong sinabi mo, habang sinaad ni Shin, na ang sinasabi ko, huwag mo akong maliitin. Sinabi ni Mr. Sakamoto na huwag mong hayaang mapunta dyan, wala kang laban sa akin. Pagkatapos magsalita ni Mr. Sakamoto ay agad na kumilos si Shin, kung saan inatake niya ito gamit ang kanyang kamao na nagawa namang pigilan ng ating bida. Muling nagpakawala ng atake si Shin, kung saan sinipa niya si Mr. Sakamoto, ngunit ito ay nakaiwas at tumama sa bag ng ating bida. Inihagis ni Mr. Sakamoto ang kanyang sombrero sa mukha ni Shin, at pagkatapos ay sinuntok niya ito sa mukha. Nagawa namang makaiwas ni Shin, at hinawakan niya ang braso ni Sakamoto gamit ang kanyang guwantes. Dahil sa lakas na taglay ng kanyang guwantes ay itinapon niya si Mr. Sakamoto, kung saan lumipad at bumunggo ito sa kanilang tindahan. Kumuha ng isang noodle si Mr. Sakamoto at ginamit ito upang batuhin si Shin. Nagawa namang iwasan ni Shin ang ibinatong atake ni Sakamoto sa tulong ng kanyang guwantes. Agad na sinugod ni Shin si Mr. Sakamoto, ngunit bago pa sila magtagpo, ay may dalawang net ang pumihil sa kanila. Ang pumihil sa dalawang magkalaban ay si Heisuke, gamit ang kanyang sniper gun at sinabi, na ano bang ginagawa ninyong dalawa? Hindi ito ang tamang oras para mag-away. Hindi ka pupunta ng mag-isa, Taro. Akala ko ba magkaibigan tayo? Sinambit ni Sakamoto, na pero ang hinala ko ay palaging. Hindi natapos sa pagsasalita si Mr. Sakamoto dahil biglang dumating si Mrs. Sakamoto at sinaad, na nagkakamali ka, Heisuke, may narinig akong kaunti mula sa itaas, hindi mo lang namamalayan ang sarili mong nararamdaman. Pinagpawisan si Mr. Sakamoto habang sinabi pa ni Mrs. Sakamoto, na alam ko ang nararamdaman mo, takot kang mawala sina Shin at ang iba pa dahil mahalaga sila sayo. Nagulat si Shin sa kanyang narinig habang sinambit ni Mr. Sakamoto na natatakot ba? Siguro tama ka. Sinaad ni Mrs. Sakamoto na pero hindi mo pwedeng basta na lang silang iwan nang hindi nakikipag-usap sa kanila, isipin mo kung ano ang mararamdaman nila kung maiwan sila. Pag-usapan ninyo ito hanggang maging panatag kayong lahat. Sa ngayon, kukunin ko muna ang mga pasaporte ninyo at linisin nyo rin lahat ito bago mag-umaga. Umalis na si Mrs. Sakamoto kasama si Amane at Heisuke, habang sina Shin at Mr. Sakamoto ay nagsimula ng maglinis. Pagkatapos nilang ayusin ang tindahan ay sinabi ni Mr. Sakamoto na lumakas ka na. Sinambit ni Shin na hindi, pasensya na. Galit ka ba sa akin? Sinaad ni Mr. Sakamoto na Shin, may gusto akong pag-usapan, makikinig ka ba? Tungkol ito sa nakaraan ko kay Uzuki. Pagkatapos magsalita ni Mr. Sakamoto, ay ibinahagi na niya ang kanyang nakaraan kay Shin. Ito ay nagsimula kung saan si Rion Akao ay nasa itaas ng tren at ayaw gumana ng kanyang lighter. Bigla namang lumitaw si Negumo sa kanyang likuran at may hawak itong patalim sa kanyang kamay. Nagawang pigilan ni Rion ang atake ni Negumo at nagtanong na may lighter ka ba dyan, Negumo, habang naglabas ng baril si Negumo at sinambit na ito lang ang mayroon ako. Bago pa magamit ni Negumo ang kanyang baril, ay sinira na ito ni Rion at pagkatapos ay nagpalitan sila ng suntok na naiiwasan at napipigilan nilang pareho. Inilipat naman ang scene kay Satoda Sensei, kung saan sinabi nito na sa totoo lang. Saan ba nagpunta ang tatlong yun? Sinaad ng kanilang mga kaklase na lahat kami ay natamaan ng paintball kanina, 9 na oras na silang naglalaban. Sinambit ni Satoda Sensei na siguro nag-e-enjoy silang mag-training sa labas para maiba naman. Mahalagang hayaan silang maglabas ng sama ng loob paminsan-minsan, kung hindi, baka maipon ang stress at may mapatay sila sa paaralan. Muli namang inilipat ang scene, at ito ay sa riles ng tren kung nasaan ang binatang Taro Sakamoto. Siya ay pumunta sa gitna ng riles, habang sinabihan siya ng lalaki na nag-aabang ng tren, na ikaw, hindi ka dapat nandyan sa riles. Darating na ang tren. Sina Rion at Negumo ay nasa itaas pa din ng tren, at pagkatapos ay may narinig silang ingay sa harapan. Silang dalawa ay kaagad na pumasok sa tren, kung saan dumaan sila sa bintana, at sa loob ay naroon si Sakamoto na may hawak na handrail.
Agad na kumilos si Sakamoto upang atakihin ang dalawa gamit ang hawak nitong handrail. Nakaiwas si Nagumo, ngunit tinamaan ng bahagya si Rion. Sinabi ni Rion na ang sakit nun. Masakit yon, Sakamoto, habang sinambit ni Nagumo na todo bigay ka rito, Sakamoto. Inilabas ni Nagumo ang kanyang mga sandata na nakatago sa kanyang damit habang sinasabi na ang talo ang taya sa tanghalian. Mabilis na tumakbo si Rion patungo kay Sakamoto, at pagkatapos ay tumalon ito upang sipain sa mukha ang ating bida. Nagawa namang makaiwas ni Sakamoto, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang hawak na handrail, upang ipasok ito sa mga kamay ng dalawa niyang katunggali, na kanilang ikinagulat. Pinabagsak niya ang dalawa, at pagkatapos ay sama-sama silang lumabas ng tren, at sa ilalim nila ay ang pampublikong kalsada. Habang nahuhulog ang tatlo, ay nakita nila sa ibaba si Satoda Sensei at sinabihan niya ang mga ito, na kayong lahat, pumunta kayo dito. Makalipas ang ilang minuto, silang tatlo ay nasa loob ng office ng Vice Principal ng JCC. Sinabihan ng Vice Principal ang tatlo na expelled ka na. Tinanong ni Rion na sino sa amin, habang sinaad ng Vice Principal na kayong tatlo ay expelled na. Ang daming sibilyan ang nakakita sa inyo, sinira ninyo ang pasilidad, hindi sumunod sa mga patakaran ng klase, gumamit ng mga sandata ng walang pahintulot, ilang beses na ba itong nangyari? Kung matanggal ako bilang vice principal, damay kayong tatlo. Sinabi ni Rion na mas masigasig lang kami sa klase kaysa sa iba, kung tatanggalin mo ako, titigil ng makipag-usap sa akin ang pamangkin ko sa bahay. Sinambit ni Nagumo na kasalanan mo to dahil sinira mo ang handrail, Sakamoto. Sinaad ni Sakamoto na akala ko sandata yun, ang ibig kong sabihin, naaalis naman kasi, habang sinabi ng Vice Principal, na bawal manigarilyo, ako. Sa anumang kaso, sa ngayon, wala pa kayong sapat na credits para pumasa. Naghanda ako ng karagdagang asignatura para matukoy kung papasa kayo ngayong taon. Maraming guro ang gusto na lang kayong paalisin dahil sa gulo ninyo, pero ipinaglaban ni Satoda Sensei na bigyan kayo ng espesyal na pagkakataon. Tinanong ni Sakamoto na ano ang misyon, habang sinabi ng Vice Principal na patayin ang target, nasa envelope ang impormasyon. Agad na tinanggap ng tatlo ang kanilang misyon, at pagkatapos ay lumabas na sila ng office. May isa namang guro ang lumapit sa Vice Principal at sinambit, na ikaw ba ang nagbigay ng asignaturang yun, Yamada Sensei? Sinaad ni Yamada na oo, habang sinabi ng lalaki, na napaka-evil mo rin, Sensei, kasi naman, wala pang matagumpay na nakatapos ng asignaturang yan noon, 100% ang mortality rate, siguradong isang paraan yan para mawala na ang mga pasaway. Pero sangayon ako sa'yo, wala silang respeto sa mga guro nila, panahon na para maranasan nila ang mga consequences. Bigla namang dumating si Satoda Sensei at sinambit na ayos lang sila, Yamada Sensei. Kung magtutulungan ang tatlong yun, wala silang kalaban na hindi kayang patayin. Inilipat ang scene sa tatlo, kung saan tinanong ni Rion na isa lang ang target, tama ba? Magbato-bato pick na lang tayo, at ang talo ang gagawa ng homework. Hinikayat ni Rion si Sakamoto, habang sinabi ng ating bida na ang gumawa ng solo assignment ay hindi masaya. Bigla namang lumitaw ang binatang Uzuki, kung saan nabunggo niya ng bahagya sa likod si Rion. Tinanong ni Rion na sino ka? Gusto mo bang makipaglaro ng bato-bato pick? Sinaad ni Nagumo na huwag kang maging masungit, habang sinabi ni Rion na hindi ko siya binubuli. Ganun pa man, tapusin na natin itong pangit na asignatura, para makapunta tayo sa aquarium o ano paman. Dito na natatapos ang chapter 106 at 107 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.